Kapos rin ang Pilipinas sa mga healthcare worker, kaya patuloy sa paghahanap ng mga paraan ang gobyerno kung paano masusolusyonan ito. Ayon kay Jonathan Ray Sulayaw, presidente ng ANG-NARS, isang health sector organization, may mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin ang pamahalaan upang hindi maging first choice ng mga healthcare worker ang paglabas ng bansa. Dapat nating ma-address yung root cause ng nurses migration. Katulad ng yun nga, nabanggit low salaries, diba? Lack of career advancement dito sa Pilipinas. Aniya, hindi masisisi ang mga ito na mag-abroad lalo na at naghahanap ng mas magandang job opportunities. Nurses are going abroad para mas makapag-provide sila ng better para sa kanilang mga pamilya. They are paying like around 100,000 per semester. Pero ang kinikita ng mga nurses, especially yung mga working in private hospitals, siguro around mga 25,000. Malaki na yun, di ba? Parang walang return of investment. So paano sila magstay sa Pilipinas? Aminado naman ang Department of Health o DOH na mahirap tapatan ang malaking sahod na maaaring makuha ng healthcare workers sa abroad. Ngunit umaasa ang kagawaran na mabibigyan sila ng komportableng buhay at maayos na benepisyo kapalit ng hirap na kaakibat ng kanilang trabaho. Kaya naman plano ng pamahalaan na maglatag ng iba't ibang insentibo upang mahikayat palalo ang mga nursing graduate na piliing manatili sa Pilipinas upang magtrabaho. Pangunahin dito ay ang ginawang pagtaas sa kanilang sahod sa salary grade 15. So ang flow ng pay ng nurses is una sa private hospital sila. Pag nagka-vacancy sa government, lumilipat sila. So yung private umiiyak kasi nawawala sila. But they are following up by raising the salaries they're giving to private nurses. Bukod sa sweldo, may iba pa silang iniaalok na insentibo para matumbasan ang hirap ng trabaho sa mga public hospital gaya ng pabahay at healthcare. In fact, ang thinking ko, if mayroong housing through Pag-ibig, mayroong healthcare na ngayon, ang DBM nagbigay na ng additional 7,000 pesos a year for additional healthcare cost. Tapos gusto ko nga libre na ang healthcare ng lahat ng nurses na nagtatrabaho sa DOH, them and their families. Samantala, ayon kay ANG-NARS President Sulayaw, magandang mga hakbangan ito mula sa gobyerno. Ngunit dapat ring bigyan ng kaukulang pansin ang issue pagdating sa professional development opportunities, regularization sa trabaho at maayos na working conditions ng bawat healthcare worker. Increasing incentives should be part of a broader strategy siguro that would include yung pag-improve ng working conditions. As we all know, yung mga nurses, they are really working hard and dapat ma-reduce yung workload nila. Dagdag nito, maaaring gawing eye-opener ng gobyerno ang nangyayaring migration ng mga Pinoy nurses upang lalo pang paigtingin ang pagpapahalaga sa mga ganitong uri ng propesyon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.